Amen. Isang pinagpalang umaga, hapon at gabi sa ating lahat, mga kabiyaya, na saan man panig tayo, tayo ay sama-samang magpuri at maglingkod sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Oh, we praise you, Jesus! We thank you, Lord God. We thank you for this blessed assurance that we are your children, oh God. Oh, we know who we are, Panginoon. Maraming salamat, oh God. Hallelujah! Hallelujah! Know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. You love Jesus.
cross, Lord. We thank you, Lord God. We thank you, Lord God, for all you have done in our lives, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa tinapos mong gawa sa krus ng Kalbaryo, O God. At dahil po dito, Panginoon, kami ay malaya. Kami ay karapat-dapat, Panginoon, na tawaging inyong mga anak, O God. Oh, we thank you, Jesus. Hindi po ito dahil sa amin, Panginoon, kundi dahil sa tinapos niyong gawa sa krus ng Kalbaryo, O God. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Lord God. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. 'Cause I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. 'Cause I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. 'Cause I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name, and I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. From my mother's womb, from my mother's womb, oh, you have chosen us, Lord. Your love has called my name.
child of God. 'Cause I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. 'Cause I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. 'Cause I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer oh God. We thank you for the privilege, Lord God, na matawag, Panginoon, na inyong mga anak, oh God. Oh, we thank you, Jesus, nang dahil po dito, Panginoon, kami ay malayang nakakapagpuri at nakakapagsamba sa inyo, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we thank you, Jesus, that we are what the Bible says we are, Lord God. At sinasabi, Panginoon, sa inyong mga salita, that we are blessed and highly favored, oh God. That we are healed. We are secured by your love, oh God. Oh, we thank you, Jesus, that we are accepted, oh God. Oh, we thank you, Jesus, that we are charito, Panginoon. Oh, we thank you, Lord God, dahil wala na pong kapangyarihan ang kasalanan, sakit, at kahirapan sa aming mga anak nyo. Bagkus, Panginoon, ang tanging meron kami, Lord God, ang inyong kaginhawaan, Panginoon, ang inyong buhay, oh God. Oh, we thank you, Father God. Minsan pa, binabalik namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa iyong pangalan. Lahat ng anak at pinagpala ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, Hallelujah, Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We thank you, Father God. Laging tandaan, mga kabiyaya, kung ano man ang sitwasyon ng meron tayo ngayon sa mundong ito, tayo ay protektado ng dugo ng Panginoon. We are charito. Charito, good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras po nyo napapanood ang broadcast po na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like us on Facebook as well as follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the Zippers button and turn on your notification. If not asking too much, and I know it's not, subscribe to EMI channel at YouTube. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a Holy Communion. Together, we will declare the power of the finished work of our Lord and Savior, Jesus Christ. Let me encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9.
Ang ating pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po contribution, hindi po donasyon, hindi po ayuda, hindi po limos. Ito po ay pagsamba. Tinatawag po ito sa banal na kasulatan, pagsamba. Genesis chapter 22, the Bible says that giving is worship unto the Lord. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Just to say this from our hearts, mula po sa aming puso, nais po naming sabihin, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa araw po na ito. Thank you so much for joining us online. Thank you for watching this grace-filled and life-changing broadcast. Much appreciated. We are facing a greater challenge of COVID-19 Delta nationwide and even worldwide. Keep in mind that the Alpha and Omega is greater than Delta. Jesus is the Alpha and Omega. Revelation chapter 1, verse 8. Natutunan po natin mula sa banal na kasulatan na kapag tayo po ay naharap sa malaking bundok, sisigaw tayo, grace, grace to it. When we face a great mountain such as COVID-19 Delta, we shout, grace, grace to it. Let's say that together, grace, grace to it. Zechariah chapter 4, verse 7. Psalms 91 tells us, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. If you make the Most High your dwelling, even the Lord your refuge, no harm will befall you, no disaster will come near your house. Sa araw po na ito, ay atin po ipagpapatuloy ang atin pong series, The Bible Explains, Part 5. The Bible explains itself. No need to explain the Bible explains itself. Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Digitally though, but your presence is with us today. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. Maraming salamat po sapagkat narito kayo sa aming kalagitnaan. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for the glory of your name and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen and Amen. Magkaroon po tayo ng mabilis na pagbabalik-aral sapagkat napakahalaga po sa baybayin ng ating pag-aaral, tayo po'y nagbabalik-aral. Basic rule po ng learning ang review. Repetition brings retention. Ayon po sa pag-aaral ng mga dalubhasa, kapag ikaw ay nakapakinig ng anumang iyong napakinggan, 50% ng iyong napakinggan ay nakakalimutan mo na agad pagkalipas ng 1 oras. Pagkalipas po ng 24 na oras, 30% na lang ang iyong natatandaan. Pagkalipas po ng 1 linggo, 10% na lang ang iyong naaalala. Pagkalipas ng 1 buwan, 5% na lang. At pagkalipas ng 1 taon, 1%. Ibig sabihin, hindi po talaga natatandaan ang lahat. Kaya mahalaga po ang review. Review. Ang mga mag-aaral o seryosong mag-aaral ay nagbabalik-aral. So let me just refresh your memory, mga kabiyaya, sa mga mahalagang puntos na atin na pong napag-aralan sa mga nakalipas na linggo.
Hindi na po ito ipapaliwanag muli. Atin lamang po itong dadaanan at muling bibigkasin para manariwa sa atin pong mga alaala. Again, I am not going to explain this again. We will just read this out loud. Diyan po sa inyong screen, makikita po ninyo ang mga main points. At nais ko po na habang nakikita po ninyo, basahin nyo po ng malakas. Malaking bagay din po na kayo po ay aktibong nakikibahagi sa proseso ng pag-aaral, sapagkat ang mga active learners mas maraming natututunan. The basic affirmations about the Bible. Number 1, the Bible is the Word of God. Number 2, the Word of God is Spirit. Number 3, the Word of God is all about Christ and His finished work. Number 4, the Word of God is a revelation. Ang big idea po na ating natutunan sa bahaging iyan, I believe the Bible is the Word of God. Let's say that together. I believe the Bible is the Word of God. Pinaniniwalaan po natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. Of course, ilang mga pastor o obispo o ibang relihiyon at ibang mga samahan o simbahan, hindi gayon ang paniniwala. Sila naniniwala na ang Biblia naglalaman lamang ng salita ng Diyos, pero hindi salita ng Diyos sa kabuuan. Dito po sa EMI community at maging sa aming church, the Lord's community, ang aming pong buong paniniwala, the Bible is the Word of God. Meron po tayong bagong release na e-book. Available din po ito sa booklet format. Is the Bible the Word of God? Maganda po na meron kayong kopya ng bagong booklet o e-book na ito para merong pagbabasihan ang inyong paniniwala. Sa nakalipas na 3 linggo, ang ating pong naging talakayan ay patungkol po sa eternal security and unconditional assurance of our salvation. Sinagot po natin ang mga mahalagang katanungan tulad ng, can your name be erased from the book of life? The answer is never, ever. Yan po ay napakahalagang kasagutan. Hindi mo pwedeng sabihin no or just never. Understatement po yon. Dapat ang sagot po dyan, never, ever. Sapagkat yun talagang nakasulat sa orihinal na Griego. Mababasa po natin yan sa Biblia na ang salitang omei, ibig sabihin, never, ever. Can your name be erased from the book of life? The answer is never, ever. When did God write your name in the book of life? The answer is before the creation of the world. Can you lose your salvation? Ito po ang ating naging talakayan nung nakaraang linggo. The answer is absolutely no, you cannot. We cannot lose our salvation. If you are truly saved, keep in mind, you are eternally saved. The Bible says, no one can snatch us from the hand of Jesus. The Father is greater than all. No one can snatch us from the Father's hand. Sigurado ito, walang kaduda-duda, walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Meron po tayong mga bagong release na booklet patungkol po sa talakayang ito. Can your name be erased from the book of life? It's already a booklet. So kung nais nyo po magkaroon ng kopya ng babasahin po na ito, makikita nyo po sa screen, Charito Shop, the official online shop of EMI. Isa pa pong bagong release na booklet, ang title, When Did God Write Your Name in the Book of Life? This is a discussion and an explanation of the doctrine of predestination.
I'm sure gusto nyo po magkaroon ng kopya ng mga bagong releases na ito. Ito po ay available sa Charito Shop. Makikita nyo po sa screen ang link, the official online shop of EMI. Maaring tatanungin ng marami sa inyo sapagkat napupunan ninyo sa mga nakalipas na mga linggo na ating mga pagtalakay, bakit pinagtutuunan natin ng pansin ang security and assurance of our salvation. Tawag po natin dito, eternal security and unconditional assurance of our salvation. Bukod sa ito po ay flagship ng Full Grace, sapagkat maririnig nyo lang po ang turo na ito sa mga nagtuturo po ng Full Grace. Sa mga nagtuturo po ng kautusan bilang paraan ng kaligtasan, wala pong assurance of salvation. Para po sa mga nagtuturo na grace plus works, walang assurance ng salvation. At kung mayroon man, ang tawag nila conditional assurance. Ikaw ay mananatiling ligtas kung masusunod mo ang mga reglamento na isinasaad ng kanila pong simbahan. Ang Full Grace ay nagtuturo, once you are eternally saved, you are truly saved, you are eternally saved. Hindi na po yan mababago, hindi po yan pabago-bago. At maaaring itatanong ninyo, bakit dito po tayo nagbibigay ng pansin sa mga nakalipas na mga linggo? Sapagkat napatunayan po natin na ang mga tao po na nakakaranas ng assurance and security ng salvation ay higit na nakapaglilingkod ng may kahusayan. Because we believe that secured people perform well. Natatandaan niyo po yung babaeng nahuli sa akto ng pakikiapid sa John chapter 8. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, "Neither do I condemn you, go and sin no more." John chapter 8 verse 11. You can go and sin no more once you are assured that you will not be condemned. Nauna muna yung no condemnation bago po yung go and sin no more. Ang tao po ay bibitaw sa kasalanan at mamumuhay po ng may katuwiran at merong kabanalan kapag nasiguro niya na siya'y hindi na huhusgahan ng Diyos. Once you are secured and assured in the love of God, that God will not condemn you, as the Bible says in Romans 8:1, "Therefore there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Surely you will go and sin no more." Kaya po naniniwala tayo, mahalagang ituro ang assurance and security ng salvation, sapagkat ito'y nagbibigay po ng motivation para lalong paghusayan ang paglilingkod sa ating Panginoon. Ikaw ay naglilingkod hindi para maligtas. Ikaw ay naglilingkod dahil ikaw ay ligtas na. Hindi ka naglilingkod para mapatawad. Ikaw ay pinatawad na, kaya gustong gusto mong maglingkod. Luke chapter 7 verse 47, Jesus said, "Forgiven little, loves little. Forgiven much, loves much." Once you are assured that you have been forgiven much, your response is not to sin more, but rather to love God more, to serve God more, to give more. Why? Because you have been forgiven more. Tandaan mga kabiyaya, ang pinatawad ng konti, konti kung magmahal. Ang pinatawad ng marami, marami kung magmahal. Sa bagong salin, ang pinatawad ng konti, konti kung magbigay. Ang pinatawad ng marami, marami kung magbigay. Sapagat ang puso mo ay napuno ng biyaya at pagmamahal ng Diyos,
ito po'y nag-uumapaw at gusto mong magbigay, gusto mong sumamba, gusto mong maglingkod, bukal sa puso, hindi napipilitan, hindi bunsod ng takot, kundi dahil mahal mo ang Diyos. At kaya mo naman mahal ang Diyos ang unang nagmahal sa iyo. We love God because He first loved us. Can you say amen? Ipagpapatuloy po natin ang tema na ito. Today, we are going to answer another question. Can a true believer be left behind in the rapture? Sa wikang Pilipino, maari bang maiwan sa rapture ang isang tunay na mananampalataya? How does the Bible explain this? Paano ito ipinaliliwanag ng Biblia? Alam nyo naman na may mga pastor na nagtuturo na may mga maiiwan sa rapture. At sila po ay nagtuturo sa himig ng pananakot sapagkat hindi nga nila alam kung sila'y kasama sa rapture, yung mga membro pa niya. Kaya mga pastor na nagtuturo ng kanilang mga membro ay baka maiwan sa rapture, ang unang kandidatong maiiwan ay siya mismo. Sapagkat hindi niya kayang ibigay ang wala siya. Kung siya nga hindi sigurado na makakasama, membro pa niya. Kaya napakahalaga na tayo ay merong security and assurance of our salvation. Can a true believer be left behind in the rapture? Before we can answer this, first we need to understand what is the rapture. Ano ba itong rapture? O sa wikang Pilipino, ang pagdagit. Dadagitin sa isang kisap mata ang mga mananampalataya at mapapasa Panginoon kailan paman. Meron pong mga tao na hindi alam kung ano ang rapture. May mga tao po na hindi pa nga nakarinig ng pagtuturo tungkol sa rapture. Ni hindi nga nila alam na may salitang rapture. Never heard. Meron din namang mga Kristiyano na nakarinig na ng katuruan tungkol sa rapture, pero hindi po nila pinaniniwalaan. May mga kilala akong pastor, obispo, na dating naniniwala sa rapture, pero sa masamang ihip ng hangin, ngayon hindi na naniniwala sa rapture. Natangay po sila ng paniniwala ng mga inclusionist, universalist, at preterist. Ang alam ko, ang iba sa kanila nanunood ngayon. Welcome to our broadcast at this time. Alam ko naman, sinusubaybayan ninyo ang broadcast na ito. Kaya lagi ko kayong pinapaalalahanan. Ang inclusionism, universalism, and preterism ay maling-mali. Maling pagtuturo ng biyaya, maling biyaya, at walang kaligtasan sa maling biyaya. Dati naniniwala sila may rapture, pero ngayon hindi na dahil natangay sila ng paniniwala ng preterism, lalo na yung hyper-preterism na lahat ay naganap na noong 70 AD. Now, hindi na po natin matatalakayan ng madetalye sa araw na ito, sapagkat yan po ay kakaibang paksa. Pero nabanggit ko lang sapagkat nararamdaman ko marami silang nanonood sa araw na ito. Welcome to our broadcast. Sabi nila, wala daw yung word na rapture sa Bible. Kaya hindi sila naniniwala sa rapture dahil nung binuksan ang Bible, hindi daw nila makita yung word na rapture. Kaya dahil wala yung word na rapture, hindi sila naniniwala. Na huwag kang mag-alala. Kung hindi mo makita yung word na rapture, wala din sa Bible yung word na Trinity. So hindi ko wala yung word na rapture, ay hindi totoo ang rapture. Hindi mo mabasa yung word na Trinity, ay hindi totoo ang Trinity. Ang essence po ng Trinity
ay maliwanag na itinuturo ng Biblia mula sa unang pahina ng Biblia hanggang sa huling pahina nito. Yan ang kabuuang teaching ng Bible. Wala pong tatlong Diyos. Mayroon lamang isang Diyos at ang Diyos na ito ay mayroong tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ganon din po. Kung hindi nyo man mabasa ang word na rapture, huwag agad magduda. Kasi meron tinatawag po na implicit at may tinatawag na explicit. Yung implicit, yun po yung implied. Wala ngang word for word, pero implied ang truth nasa Bible. Yung pong explicit, yan po yung tahasan, hayagan, kumbaga word for word, mababasa mo sa Biblia. Let me show you the scripture. 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. The Apostle Paul writes, after raising the dead in Christ, galing po ang 17 sa verse 16, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Yun pong mga salitang caught up, two words, caught up, sa original Greek, isang salita lang ito, harpazo, which literally means snatch away. Pero meron po itong connotation, snatch away by force, dagitin ng mabilisan at malakasan. Kasi hindi ka pwedeng dagitin ng dahan-dahan at mahina. Para maiangat ka mula sa mundo na ito, lumipad at salubungin ang Panginoon sa himpapawid, kailangan mong daigin ang pull of gravity. Kasi kaya ho tayo hindi umaangat, nakatungtong tayo, meron tinatawag sa siyensyang the pull of gravity. Para umangat ka, kailangan mong ma-overcome ang force of gravity. That is why harpazo tells us it is the snatching away by force. Yang pwersa po na yan, napakalakas, iaangat tayo at sasalubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa Latin Vulgate, na isinalin po ni Saint Jerome, ang word na harpazo mula sa Griegong salita ay galing po sa Lating salitang rapiemor. Rapiemor. Ito'y galing po sa ugat na salitang rapio. Diyan po natin nabuo ang salitang rapere. Diyan po nabuo ang salitang rapturo. At diyan po nakuha ang Ingles na salitang rapture. Kaya technically, nasa Bible ang word na rapture. Ang Greek word, harpazo. Ang Latin, rapturo. Ang ibig sabihin, snatching away. Sa wikang Pilipino, pagdagit. What is the rapture? The Apostle Paul explains, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, up to verse 17. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. Yun po yung resurrection. Yung mga namatay na Kristiyano, yung mga kamag-anak po ninyo, mga mahal nyo sa buhay, na nauna na at namatay, sila po ay nasa simenteryo ang kanilang lupang katawan. Bumalik sa alabok. Ang kanilang spirito at kaluluwa ay nasa Panginoon na. Sabi ni Apostol Pablo, to be absent in the body is to be present with the Lord. Right away, pagpikit ng kanyang mata, ang katawan may iwan, ang kanyang spirito at kaluluwa ay mapapasa Panginoon. Sa rapture, bababa ang Panginoon, ang mga nangamatay ay bubuhayin. Pero ang bubuhayin lang muna ay ang mga namatay kay Kristo, yung mga Kristiyano. Babalik ang Panginoon pero hindi po siya aabot sa lupa.
Doon lang po siya sa himpapawid, at ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin at sasalubungin ng Panginoon sa himpapawid. Now, look at the next verse, verse 17. After that, after what? After raising the dead in Christ. Galing yan sa verse 16. After that, we who are still alive and are left will be caught up. Harpazo, Latin, rapturo, will be raptured, will be caught up together with them, yung po mga believers na nag-resurrect, kaya sabay aangat yung mga nabuhay at yung mga inabutang buhay, magbabago, sabay sasalubong sa Panginoon sa himpapawid. Together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Kaya sasalubungin ang Panginoon sa himpapawid. Hindi po siya bababa sa lupa. Hindi po. Iba po yung second coming ng kanyang paa ay tatapak po sa Mount of Olives. Iba po yun. Yun po ay magaganap pagkatapos po ng 7 taong kapighatian. Yun po yung second advent. Physically, bababa ang Panginoon kasama ng mga banal at maghahari sa mundo ng 1,000 taon. Ang unang bahagi ng kanyang pagparito ay doon lang po siya sa himpapawid. At ang mga namatay ay bubuhayin, ang mga abutang buhay ay babaguhin sa isang kisap mata sa huling tunog ng trumpeta at sabay-sabay sasalubong sa Panginoon sa himpapawid. Well, I wish I have even more time to fully develop that. Kasi sa kanyang sarili, isa na po itong series of learning. Mahaba-habang aralin po yan. Pag sinimulan po natin yan ngayon, aabutin tayo ng second coming. Mahaba po talaga, promise. Nabanggit ko lang po yan para magkaroon po kayo ng idea kung ano ang mangyayari sa rapture. But if you want to know more about the rapture, meron po kong isinulat na bagong booklet. Available po ito sa booklet and e-book format. Ang title po, The Rapture. Don't be left behind. The Rapture. Don't be left behind. Makita nyo po sa screen, Charito Shop, the official online shop of EMI. Kung nais po magkaroon ng kopya ng mga babasahin pong ito, katulad pa ng mga babasing nabanggit ko na, I have written over 100 e-books. Ang mga ito po ay mga materials, mga kagamitan na maaari po magamit ng mga kabiyaya para sa pag-unlad sa mensahe ng biyaya, sapagkat yan po ay ating ipinaglilingkod sa ating mga kapatiran at mga kabiyaya. Always remember that. Bago po tayo magpatuloy, lalo pa, ay nais ko po ipakita sa inyo ang isang diagram. Ang tawag ko rito, God's prophetic timeline. You can see this on your big screen. Makikita po natin dito sa diagram na ito, God's prophetic timeline. Nandito po tayo sa bahaging ito. Ang tawag dito, church age. This is where we are at this moment. Tayo ay nasa panahon na tinatawag na church age. Ang church age, mga kapatid, ito yung kapanahunan ng iglesia. Ang susunod na bahagi po, as you can see, is the rapture of the church. Ang rapture ay exclusive para sa church. Para po yan sa church. Kaya ang tawag dyan, the rapture of the church. Pagkatapos po niyan, papasok ang mundo sa tinatawag na 7 taong kapighatian. 7 years great tribulation. In a little while, I'm going to explain that even more. Pero hayaan nyo munang makita natin ang kabuuan. Sa dulo ng 7 years great tribulation, as you can see in the diagram, the Battle of Armageddon.
magtatapos ang 7 taong kapighatian, ang puwersa ng Antikristo, kasama ng allied forces ng buong mundo, magsasanib puwersa po sila laban sa Israel. Papaligiran po nila ang banal na syudad, and for the last time, they will annihilate Israel. Kumbaga, pupulbusin, dudurugin, galit na galit ang Antikristo sa Israel. Now, let me just explain a little kung bakit nangyari ito. Dahil, pagpasok po ng 7 taong kapighatian, ang mundo ay papasok sa dilubyo. Dahil milyong-milyong tao ang biglang mawawala, ang mga eroplano babagsak, ang mga barko lulubog, maraming bagay na hindi may paliliwanag. Kaya parang gulong-gulo ang buong mundo. Sa gitna po nito, lalabas ang Antikristo bilang man of the hour. Makakaya niyang ipaliwanag ang lahat ng bagay. At siya ang magiging man of the hour, hahangaan siya ng buong mundo, kikilalanin siya ng buong mundo as the answer man. Siya lang ang nakasagot sa tanong na hindi masagot ng sino man. Muli, maibabalik niya sa kaayusan ng mundo sa unang 3 kalahating taon. Magiging mabait ang Antikristo sa Israel. Tutulungan niya ito upang muling maitayo ang templo sa Jerusalem. Sa kalagitnaan ng 7 taong kapighatian, the second 3.5, papasok ang Antikristo doon sa dakong kabanal-banalan at idideklara niya ang kanyang sarili bilang Mesiyas, na hindi naman tatanggapin ng Israel. Dito magkakaroon ng LQ. Ano yung LQ? Love quarrel. Mag-aaway ang Israel at ang Antikristo dahil hindi tatanggapin ng Israel ang Antikristo dahil alam nila ang prophecy. Ito yung sinasabi sa Book of Daniel, abomination dissolution, kung saan ang Antikristo papasok sa Holy of Holies and he will declare himself to be God, and then Israel will readily reject the Antichrist. At yan po ay mag-escalate, magiging mahigpit ang Antikristo sa Israel, gigipitin ng Israel, pagtutulungan ng maraming bansang kakampi ng Antikristo ang Israel, pero meron ding ilang mga bansa na tutulong sa Israel. Mag-escalate po yan hanggang sa humantong sa Battle of Armageddon. Lahat ng sanib puwersa ng Antikristo laban sa Israel. At bago pawalan ang missiles upang tirahin ng Israel, in a nick of time, bababa ang Panginoon mula sa alapaap at sasagipin ang Israel mula sa kamay ng Antikristo. Yun po yung Battle of Armageddon at yun po yung second coming. Kaya magkasunuran po yan. Bababa ang Panginoon doon po sa kasagsagan bago pumutok ang Battle of Armageddon. Maraming mamamatay. Sabi sa Biblia, babahan ng dugo. Pero hindi po lahat mamamatay. Meron pong mga matitirang buhay. Yun pong mga bansa na naging mabait sa Israel, dahil ang susunod po niyan, pagkatapos po ng Battle of Armageddon, ang tinatawag pong Millennial Kingdom. Maghahari si Kristo sa ibabaw ng mundo as King of Kings and Lord of Lords. Jerusalem will be the capital city of the world. The Bible says, we will reign with Him 1,000 years. Tayo'y maghaharing kasama ni Kristo. At habang tayo'y naghahari sa mundo, si Satanas naman ay nakakulong sa bottomless pit ng 1,000 taon. Dahil ang susunod po dyan, pagkatapos ng 1,000 year of Christ, 1,000 year reign of Christ, known as the Millennial Kingdom, magkakaroon ng final revolt. Pawawalan uli si Satanas upang tuksuhin ang mga tao at bigyan ng pagkakataon ng mga tao makapili kung saan sila papanig, sapagkat remember, habang naghahari si Kristo sa ibabaw ng mundo,
si Satanas ay nakakulong. So walang tempter, walang manunukso dahil nakakulong si Satan sa bottomless pit. Pawawalan po siya, sabi sa Biblia, meron pa rin siyang madadaya at pagkatapos po niyan, magkakaroon ng tinatawag na Great White Throne Judgment. Yan na po yung paghusga sa lahat ng di mananampalataya. Listen up, look up here, look at my eyes, you who are watching this broadcast. Ang Great White Throne Judgment ay exclusive para sa mga di mananampalataya. Sila ay huhusgahan ayon sa kanilang mga gawa. Bakit? Dahil tinanggihan nila ang biyaya, ang sinuman tumanggi sa biyaya ay husgahan ayon sa kanyang mga gawa. Upang huwag kang husgahan ayon sa iyong mga gawa, kailangan mong tanggapin ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus, sapagkat dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, ikaw ay tumanggap ng biyaya at ikaw ay naligtas. Lahat ng pangalan na hindi nasulat sa aklat ng buhay, sila po ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailan pa man. Alam ko ng mensaheng tulad nito ay bumabara sa lalamunan ng mga preteris sapagkat hindi sila naniniwala na mayroong rapture, hindi sila naniniwala na mayroong millennial kingdom, hindi sila naniniwala na mayroong impyerno, hindi sila naniniwala na mayroong second coming. Hindi ko nga alam kung ano pa ang pinaniniwalaan ng mga taong ito dahil marami na silang hindi pinaniniwalaan. Isa sa kanilang pinaniniwalaan, naganap na eka ang second coming noong 70 AD. You can tell the truth. Ikaw pwedeng magsabi sa iyong sarili, alam mo na hindi pa nagaganap ang second coming sapagkat ang nananalasa ngayon ay COVID-19. Meron na tayong Delta. Isipin po ninyo mga kapatid. Anong susunod dyan? Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, and the end. And the list is endless. Patuloy, patuloy, patuloy. Now listen, look up here. I don't want to sound myself as a prophet of doom. Pero the world is not getting better. Sinasabi ko ang totoo, hindi ho papaigi ang mundo. Sapagkat ito'y sinyales na talagang ito'y nagaganap na sapagkat ito po ay mga palatandaan malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Saan po magtatapos ang lahat ng ito? Sa alpabeto. Omega. Alpha and Omega. Ibig sabihin, lahat ito'y magtatapos sa katapos-tapusan. Maghahari si Jesus, magpakailan-kailan paman, according to God's master plan. Hindi po ito magtatapos sa basurahan. Hindi po ito magtatapos sa COVID-19. Now look up here, look at my eyes. Let me just tell you the truth. This will not end in COVID-19. The world will end with the story that Jesus reigns, King of kings, Lord of lords. And the Bible says we will reign with Him forever and forever. Para siyempre. Para siyempre. Can you say Amen? May mga hindi naniniwala sa rapture. May mga nakarinig na ng katuruan ng rapture pero hindi naniwala. Merong mga hindi pa alam ang teaching about the rapture. Pero meron ding mga naniniwala ayon po sa fundamental teaching ng evangelical faith. Now, let me just show you a diagram about the 7 years Great Tribulation. Kasi, may mga naniniwala sa rapture, pero meron tatlong klase ng paniniwala tungkol sa rapture. Yan po ang tinatawag po nilang pre-trib, mid-trib, and post-trib. Let me explain. Yung mga naniniwala sa rapture, merong grupo na ang paniniwala po ay pre-trib. Ibig sabihin ng pre-trib, magra-rapture muna bago magkaroon ng tribulation. Kaya pre-trib.
Meron namang naniniwala sa mid-trib. Ang paniwala nila magra-rapture sa gitna ng tribulation. Kaya yung kalahati, the first 3.5, kasali pa ang mga Kristiyano, then all of a sudden, sa gitna, doon mag-rapture. Sabi ng mga naniniwala sa mid-trib. Meron ding naniniwala sa post-trib. Yan naman po yung naniniwala na ang iglesia, ang mga mananampalataya, ay dadaan sa buong 7 taong kapigatian at pagkatapos nito, tutunog ang trumpeta at mag-rapture. Dahil ayon sa mga naniniwala ng mid-trib at post-trib, kinakailangan ang simbahan ay i-purify, linisin. Kaya dadaan po sa matinding kapigatian para malinis ang iglesia bago humarap kay Kristo. Natatawa ako kasi hindi pa ba tayo malinis? Kailangan pa ba tayong dumaan sa pugon ng 7 taong kapigatian parang iglesia ay luminis? Hindi pa ba sapat ang tinapos na gawa ni Kristo para tayo ay linisin? Ang paniniwala po ng mid-trib, mayroon pang dagdag na paglilinis. Ang paniniwala naman ng post-trib, kailangan linisin ang husto bago humarap kay Kristo. Now let me just tell you this, ito pong mid-trib and post-trib, mali. Mali. Now, Bishop, bakit mo nasabing mali? Una, ay kailangan maging malinaw sa atin na tayo'y nilinis na ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at sapat na ito at hindi natin kailangan dumaan sa pugon ng 7 taong kapigatian para linisin sapagkat ikaw ay nilinis na ng ating Panginoon. Can you say amen? I believe that to be true because the Bible is very clear that we are already cleansed by one sacrifice. He has perfected us forever. Hebrews chapter 10, verse 14. I can give you many reasons why we believe on the pre-trib. Ang EMI, ang The Lord's Community ay naniniwala po sa pre-trib. Kami po ay naniniwala magra-rapture muna bago magkaroon ng 7 taong kapighatian. Ang 7 years Great Tribulation, para po sa inyong kaalaman, ay exclusive lang para sa Israel. Bagaman, dahil ang Israel ay magiging sentro ng panahong iyan, maapektuhan ang buong mundo sapagkat ang atensyon ng Antikristo ay nakatuon sa Israel. But particularly, ang 7 years Great Tribulation ay tinawag sa Bible the 70th week of Daniel. Daniel chapter 9 verse 24, exclusive for Israel. Tinawag po ito Jacob's trouble sa Jeremiah chapter 30 verse 7. Ibig sabihin, exclusive ang 7 years Great Tribulation sa Israel. Kaya nga ngayon, church age. Pagkatapos ng rapture, babalik po ang orasan sa Israel. Ngayon, naka-stop ang stopwatch ng Israel. Dahil ang tumatakbong orasan ngayon is the church age, the clock of the church. Pag natapos na po yung church age, magkakaroon ng rapture of the church, magsisimula naman yung tinatawag na time for Israel, which is Jacob's trouble. Na bakit po tayo naniniwala sa pre-trib? Let me give you a scripture. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. The Apostle Paul writes, "For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ."
Hindi po tayo itinakda sa puot ng Diyos. Ang galit ng Diyos sa kasalanan ay inihataw na ng Diyos sa duguang katawan ni Kristo. Nang si Kristo ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo, lahat ng ating kasalanan ay napasa kanyang katawan. The Bible says, we all like sheep gone astray. Each of us turned to its own way. The Lord laid upon him the iniquity of us all. Isaiah 53 verse 6. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, he who knew no sin became sin, that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Si Kristo nung nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, nagmistulang kasalanan, inako niya ang kasalanan ng buong mundo, inirelease ng Diyos ang parusa ng ating kasalanan, tumama sa dugo ang katawan ni Kristo, kaya ang puot, galit at himagsik ng Diyos sa kasalanan ay sinipsip ng dugo ang katawan ni Kristo. Ang sino mang tatanggap kay Kristo, ang galit ng Diyos ay wala na sa kanya. Hindi na galit ang Diyos sa iyo. Pinatawad ka na sa lahat ng iyong kasalanan dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Kaya po ang 7 taong kapigatian ay hindi para sa iyo. Una, dahil hindi ka Hudyo. Pangalawa, hindi mo sasaluhin ang puot at galit ng Diyos na inalis niya na dahil napasayo ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. God did not appoint us to wrath. Kung kayo po'y mapunahin, at palagay ko napansin nyo na sa panahon ng inyong pagbabasa, 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, bago nagkaroon ng chapter 5, ano ang sinundang chapter? Chapter 4. Very good. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, 17, 18. Ano yun? Yung po yung rapture verses. Kaya pagdating sa chapter 5, verse 9, God did not appoint us to wrath. Bago ibuhos ng Diyos ang kanyang puot at galit sa mundo, magkakaroon muna ng pagdagit. Yun po yung 1 Thessalonians 4:16, 17, and 18. Kaya pagdating sa chapter 5, sabi na Apostol Pablo, hindi tayo itinakda sa puot at galit ng Diyos. Bakit? Sa 7 taong kapigatian, ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit at puot sa buong mundo. Remember, galit ang Diyos sa kasalanan. Ang kasalanan ay hinusgahan sa katawan ng kanyang anak. Upang mapasayo ang binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at mapawi ang galit, ay kailangan tanggapin mo ang pampalubag loob. Si Kristo po ang pampalubag loob. He is our propitiation. Propitiation. Sa Tagalog, pampalubag loob. Naglubag ang galit ng Diyos sa kasalanan sapagkat si Kristo ay tinanggap mo. Pinaniwalaan mo ang kanyang tinapos na gawa at dahil dito, hindi na galit ang Diyos sa iyo. Pero kapag hindi mo tinanggap ang tinapos na gawa ni Kristo, narinig mo ang ebanghelyo, pero tinanggihan mo ito, ang galit at puot ng Diyos sa kasalanan ay namamalagi at dito sa mundo, ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit at puot sa panahon ng 7 taong kapigatian at ang tatamaan po nito ay ang buong mundo na hindi tumanggap ng biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo. Kaya mababasa po natin sa Book of Revelation, chapter 5, bubuksan ang 7 selyo ng puot ng Diyos, the 7 seals of wrath. Mababasa nyo sa Revelation chapter 8, hihipan ang 7 trompeta ng puot ng Diyos, the 7 trumpets of wrath. At mababasa nyo sa Revelation chapter 16, ibubuhos ang 7 mangkok ng puot ng Diyos, the 7 bowls of God's wrath. Totally unthinkable and unacceptable na habang ito'y nagaganap sa mundo, ang iglesiya'y narito at tinatamasa natin ang puot, galit, himagsik ng Diyos sa mundo, gayong tayo po'y nilinis na
ng tinapos na gawa ni Kristo. Isinalba na tayo sa galit ng Diyos dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Hebrews 10:14, because by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. You are made perfect already. Banal ka na. Hindi dahil sa iyong gawa, kundi dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Ikaw ay pinatawad, ikaw ay anak ng Diyos, at hindi kakasali sa mga tatamaan ng puot ng Diyos. Sapagat ang galit ng Diyos sa iyong kasalanan ay inako na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At dahil ikaw ay na kay Kristo, hindi galit ng Diyos sa iyo at hindi katatamaan ng galit ng Diyos kapag ito ibinuhos na sa mga anak ng puot na hindi tumanggap ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. There are three things you need to remember about the rapture. Merong tatlong bagay na gusto ko po tandaan ninyo tungkol sa rapture. Number one, the rapture is for the universal church. The rapture is for the universal church. You need to understand that the rapture is exclusive for the church. And when I say church, I am referring to the universal church. Ang universal church, ito po yung katawan ni Kristo na binubuo ng lahat ng mananampalataya sa buong mundo. Ang rapture po ay hindi individual, kundi ito po ay sama-sama, sabay-sabay, collectively as one body, the Church of Christ. Ang rapture, ang ira-rapture po, yung church. Kaya kung part ka ng church, huwag kang mag-alinlangan, kasama kang mararapture. This is God's prophetic time when Christ will present to Himself His bride, the glorious church. Ang tawag po sa iglesia ay ang babaeng ikakasal, the bride. Ang rapture, dadagitin ang iglesia upang dalhin sa langit, dahil sa langit magkakaroon ng kasalan, the marriage feast of the Lamb. Let me show you. Ephesians chapter 5 verse 25 up to 27. The Apostle Paul writes, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church, and gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that He might present her, referring to the church, to Himself a glorious church. Now look at the description of the glorious church. Not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Antindi. Kaya yung paniniwala po ng mga naniniwala sa mid-trib and post-trib, ng iglesia kailangan linisin bago iharap kay Kristo, mali. Kasi dito, ang iglesia ay malinis na. Walang kapintasan, walang dungis, walang kulubot, no spot, no wrinkle, any such thing, holy and without blemish. Bakit? Sapagkat tayo ay binanal ng tinapos na gawa ni Kristo. Iyaharap tayo. Pagka nagkaroon ng rapture, iyaharap tayo kay Kristo. Tulad ng babaeng ikakasal, iyaharap kay Kristo. Kasi ang tawag sa church, the bride of Christ. Revelation chapter 19 verse 7. Let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride, referring to the church, has made herself ready. Kaya yung pagdagit, hindi individual. Yung pagdagit, collective. Buong iglesia. Hindi lokal, hindi yung simbahan nyo. Yung katawan ni Kristo sa kabuuan. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, kasama ka sa katawan ni Kristo, sigurado makakasama ka
sapagkat wala namang parte ng katawang iiwanan dahil buong katawan ni Kristo ay dadagitin at ito po ang babaeng ikakasal at ikakasal kay Kristo at sa langit magkakaroon ng tinatawag na the marriage feast of the Lamb. Habang sa mundo, dumaranas ng 7 taong kapighatian, sa langit naman nagkakaroon ng 7 taong kasiyahan sa kasalan ng kordero at ng iglesia. We will be with the Lord forever and forever. Para siyempre, para siyempre. Number 1, the rapture is for the universal church. Number 2, the rapture is not a reward. Ang pagdagit ay hindi po premyo ng iyong gawa. I know that many mixture pastors teach that the rapture is the reward of their works. The way these pastors motivate their members to work is to tell them, if they do this and do that, for sure they will be raptured. Tignan nyo kung paano nila ginaganyak ang mga miyembro nilang gumawa. Kailangan gawin mo ito, kailangan ibigay mo ito, kailangan magserbisyo ka, kailangan ito, gawin mo lahat upang ma-rapture ka. Dahil pag hindi mo nagawa ang mga ito, iwan ka sa rapture. Kaya ginagamit nilang motivation para ang mga Kristiyano magsipag, magsimba kahit na mayroong COVID-19, magbigay kahit gipit na gipit, sapagkat pag di daw ginawa, hindi makasama sa rapture. Pero pagka ginawa nila ito, ayon sa kanilang gawa, sila ay makasama sa rapture. Affirming, at the end, ang conclusion, rapture is based on their works. Ang ticket para makasama sa rapture ay ang iyong gawa. These pastors always tell their members, if they perform well in their Christian life and in their Christian service, they will surely be included in the rapture. But if they do not perform well, they will be left behind. And to cover their ignorance, they will make it appear that they care enough. And they will say this to their members. Ayan, dapat magsipag kayo para kayo makasama sa rapture. Pero kung hindi kayo makasama sa rapture, huwag kayong magpapatatak ng 666. Parang lumalabas na nagmamalasakit pa yung pastor. Na kung kayo ay maiwan, di baling maiwan, huwag lang magpatatak ng 6. Dahil yan daw ang tatak ng Antikristo, at pag natatakan ng 6, ay ikaw ay hindi naligtas. Meron pang ang naniniwala na yun daw injection ng vaccine ay 666. Di naman. Wala pang tatakan na look at my eyes. Kung ayaw mo magpa-vaccine, problema mo yon. Walang kaugnayan dyan ng 666. Wala. Bakit? Kailan magtatata ka ng 666? Sa panahon po yan ng 7 years Great Tribulation. Wala pa, no? Nandito pa ang charts. Nandito pa. Antayin mo pag nawala na kami. Pag nawala na ang mga tunay na mananampalataya, doon magsisimula ang tatakan. Wala pa. Meron nga ako nabasa sa Facebook, nagtataka na raw ng 666. Nagsisimula dyan sa Pampanga. Sa dami-dami ng probinsya, ba't naman sa inyong nagsimula? Sabi lang naman, pero payapa kayo dyang mga taga Pampanga, wala pang tatakan ng 666. Nabanggit ko lang yan kasi may mga pastor, ginagamit po yang panakot. Sinasabi, pag hindi nagbigay ng ikapo, kapag hindi nagsipag, hindi nanalangin, hindi nag-ayuno, walang serbisyo, kulang sa bigay, kulang sa ikapo, kulang sa dasal, nako, maiwan ka sa rapture.
Now, look up here, look at my eyes. That is not true. Nothing could be farther from the truth. Yan po'y kasinungalingan. Ang rapture, mga kapatid, ay hindi po premyo ng iyong gawa. Ito po ay regalo dahil ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay dadagitin at kukunin ka ng Panginoon at mapapasa Kanya magpakailan-kailan pa man. Can you say amen? Number 1, the rapture is for the universal church. Kaya kung member ka ng universal church, sigurado ma-rapture ka. Sigurado yan. Walang kaduda-duda. Number 2, the rapture is not a reward. Hindi po yan premyo. Kaya hindi yan pinagsisikapan. Yan po'y regalo sa sino man tumanggap ng biyaya ng Diyos. Number 3, the rapture is the culmination of our salvation. The rapture is not a reward. It is the culmination of our salvation. If you are truly saved, you are part of the body of Christ and assured to be included in the rapture. Sure yan. Kasi parte ka ng katawan ni Kristo Eh ang dadagitin yung katawan. Alam nga naman kunin yung katawan, iwanan yung kuko. Ikaw yung kuko. Alam nga naman kunin yung katawan, iwanan yung hiniliit. Ikaw yung hiniliit. Alam nga naman kunin yung katawan, iwanan yung paa. Ikaw yung paa. It makes no sense, di ba? Kung kukunin yung buong katawan, walang parting iiwanan. Kasi anak ka ng Diyos, parte ka ng katawan. Hey, hindi po individual ang rapture. Ang rapture po collective, buong katawan, iaangat, buong katawan ni Kristo. Kasi yung katawang yan po yung ikakasal kay Kristo. Alam nga namang may iwanang parte ng katawan dahil sa ikaw ay merong ibang dahilan na hindi pumapasa sa pamantayan ng inyong pastor. If salvation is a gift, and it is by grace alone, according to Ephesians chapter 2, verse 8, then the rapture should also be by grace alone, and it is the culmination of your salvation. You cannot be saved by grace, then be left behind by works. This does not make sense. Sipin mo, naligtas ka sa biyaya, tapos naiwang ka dahil sa gawa. It makes no sense. Paano ka pang naligtas sa biyaya, naiiwan ka nga? Kung ligtas ka sa biyaya, makakasama ka. Dahil yung pagsama mo, hindi by works. Ito ang problem ng mga pastor Naligtas ka sa biyaya, masasama ka sa gawa. Mali. Yung rapture, culmination, yung mga hindi masasama, hindi po ligtas yun. Yun po yung mga maiiwan. Well, maaari pa rin silang magkaroon ng chance ma-save during the tribulation dahil meron pa rin preaching of the gospel. And some will still receive Jesus during the tribulation. Pero sila yung tinatawag sa book of Revelation, tribulational saints. Sila yung mga naligtas during the tribulation. Pero lahat ng na-save bago ang tribulation will be raptured. Yun po yung Gentile church, predominantly referring to us as the church. This is the bottom line. The bottom line is, if you truly believe that you are saved by grace, then you will be raptured by grace. If you believe that you are saved by works, then your ticket to the rapture is your works. If you believe that you are saved by grace plus works, your ticket to the rapture is also by works. But if you believe that you are saved by grace alone, your ticket to the rapture is by grace alone. Kaya napakahalaga ng teaching ng salvation. Ano ba ang turo ng pastor ninyo sa simbahan ninyo? Tatlo lang ang pagpipilian. Salvation by works, salvation by grace plus works, or salvation by grace alone. Salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Kapag ang kaligtasan ay by grace alone,
ang rapture by grace alone. Guaranteed po yan. Walang kaduda-duda. Kasi bahagi ka ng katawan ni Kristo. The moment you got saved, you are baptized by one Spirit into one body. Part ka ng body of Christ. Let me show you the verse. 1 Corinthians chapter 12, verse 13. The Apostle Paul writes, "For we were all," not some, not many, but all. We were all baptized by one Spirit into one body, referring to the church, whether Jews or Greeks, slave or free. We were all given the one Spirit to drink. We were placed into the body of Christ, baptized by one Spirit through Jesus Christ our Lord. You need to keep this in your mind. In the rapture, when the body, the church, is snatched away, no part of the body should be left behind. Hindi pwedeng may parte na maiiwan. Absolutely absurd, if not unthinkable, to begin to think like one hand, one foot, one finger, naiwan dahil yung isang kamay, isang paa, o isang daliri ay hindi banal o hindi karapat-dapat. Ginagawang katawa-tawa ng ibang pastor ang pananampalatayang Kristiyano. Kung ang buong katawan ay banal, lahat ng parte banal. At kung buong katawan ay irarapture, walang parte ng katawan na iiwanan. Sapagkat ang rapture ay hindi premyo ng iyong gawa, ang rapture ay biyayang na ipagkaloob sa sino mang tumanggap kay Kristo ay ginawang bahagi ng katawan ni Kristo. Salvation is not in the church. Salvation is in the Lord Jesus Christ. Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit, sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalang Jesus. You do not go to church to be saved, but rather because you are saved, you were added to the church. Strictly speaking, let me put it this way. The church is the body or community of saved people. Hindi ka pupunta sa church para maligtas. Inilalagay ka ng Panginoon sa church dahil ikaw ay ligtas na. Naligtas ka muna at inilagay ka sa church. Acts chapter 2 verse 47. The Lord added to the church daily those who were being saved. Sino ang idinadagdag sa iglesia? Yaong mga naliligtas. Nauna muna ang kaligtasan bago inilagay sa iglesia. Hindi pumapasok sa iglesia para maligtas. Niligtas muna ng biyaya at kagandaang loob ng Diyos. Ngayong ligtas na, inilalagay sa katawan ni Kristo. Bakit? Kasi yung irarapture ay yung katawan ni Kristo. Yung iglesia ay ang kasintahang babae ni Kristo na ikakasal kay Kristo. At para maganap ang kasalan, susunduin ang babaeng ikakasal. Ang tawag sa pagsundo, the rapture of the church. At pag ni-rapture ang church, sa langit magaganap the marriage feast of the Lamb. Kaya kung ikaw ay totoong Kristiyano, tumanggap sa Panginoong Hesus at tinanggap mo ang biyaya ng Diyos, siguradong kasama ka sa rapture sapagkat walang parting iiwanan. You did not become part of the body of Christ by your works. You became part of the body by grace. And you will be raptured as part of the body also by grace. And by the time the body will be raptured, you will not be detached from the body and be left behind because of your works. This cannot happen. Kung ikaw ay naligtas sa biyaya, makakasama ka sa rapture sa pamagitan ng biyaya. Hindi sa iyong gawa. Kung naligtas ka sa biyaya, listen up, hindi ka maiiwan dahil sa gawa.
Dahil ang kaligtasang natanggap mo sa biyaya, isasama ka hanggang sa kabilang buhay, hindi sa iyong gawa, kundi sa tinapos na gawa ni Kristo. If your membership in the body of Christ is by grace alone, your ticket to the rapture should also be by grace alone. Nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Completely, absolutely, grace alone. Nothing but grace, grace plus nothing, grace from start to finish, grace, grace, all the way. You cannot mix grace and works. You can only have grace alone, nothing but grace, grace plus nothing. Ang ticket mo para makasama sa rapture ay biyaya lang ng Diyos, biyaya magpakailan, kailan paman. Ephesians chapter 2 verse 9 from the Living Bible, salvation is not a reward for the good you have done. So none of us can take any credit for it. Pag-isipan mo ito, kabiyaya. Kung ang isang tao ay makakasama sa rapture dahil sa kanyang gawa, ang kanyang kaligtasan ay naging premyo ng kanyang gawa. At sa ganung katuwiran, meron kang maipagmamalaki dahil nakarating ka sa langit sa iyong gawa. Wala tayong maipagmamalaki sapagkat ang kaligtasan natin ay sa biyaya at ang ating pong pagsama sa dakilang pagdagit ay dahil lang sa biyaya, biyaya magpakailan-kailan paman. You don't have to be a scholar to figure this out. If you will be included in the rapture because of your works, you will get all the credit and you will get all the honor. And God will not allow that to happen because God hates pride. And the only antidote for pride is grace. For by grace you have been saved through faith, not of ourselves, it is the gift of God, so that no one can boast. And this is very important. Ang pagsama sa rapture ay sa pamagitan lang ng biyaya ng ating Panginoon. Rapture is not the reward of your works, but rather it is the pinnacle. This is the completion. This is the culmination of your salvation through the finished work of Jesus Christ on the cross. Pero Bishop Emmy, paano tong verse na to? Revelation chapter 3 verse 16. Now look at this verse. So then, because you are lukewarm, neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Dahil ikaw ay malahininga, hindi mainit at hindi malamig, isusuka kita. Di ba eka maliwanag? Na kapag ikaw ay malahininga, isusuka ka ng Panginoon. Kaya yun ang dahilan kung bakit yung mga lukewarm Christian, sila isusuka, kaya hindi sila makasama sa rapture. Ipaliwanag nyo nga, Bishop Emmy, itong Revelation 3:16. Now, look up here. Marahil, tinatanong ninyo, Bishop, can you explain this verse? Revelation 3:16. Can you explain this verse? Now, look up here. I will explain that verse. Next week. Bishop, nabitin ako Ganun talaga ang pag-aaral. Hinay, basta kanunay. Next week, huwag kang mawala sa broadcast. Magsama ka pa ng iba. Sama mo yung obispo nyo. Sama mo yung pastor nyo. Sama nyo ang inyong mga kaibigan. Sapagkat next week, the Lord willing, kung hindi pa mag-rapture, paliwanag ko ang Revelation chapter 3, verse 16. Now let's do a recap.
Three things you need to remember about the rapture. Number one, the rapture is for the universal church. Number two, the rapture is not a reward. Number three, the rapture is the culmination of our salvation. The question is, can a true believer be left behind in the rapture? Look at my eyes. No. No. No, not at all. Hindi. Hindi. Hindi kailanman. Tandaan mo, kapag tunay kang mananampalataya, hindi mabubura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Hindi mawawala ang iyong kaligtasan at lalo higit, hindi ka maiwan sa rapture. What is the big idea? Please remember, in Christ, no believers will be left behind. Write it down. In Christ, no believers will be left behind. Ikaw ba ay mananampalataya na? Tinanggap mo na ba ang Panginoong Hesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas? Kung gayon, hindi ka maiiwanan. But of course, we do not want to end this broadcast without giving the most blessed opportunity to receive Jesus Christ today. Lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito for the first time. Ayaw naming matapos ang broadcast na hindi kayo magkaroon ng pagkakataong tanggapin ang biyaya ng kaligtasan. Taas mo ang iyong dalawang kamay at sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Bawat kataga na bibigkasin ko, ariin mo na isang personal mong panalangin at ikaw ay maliligtas sa araw na ito. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Ako po'y naniniwala sa mabuting balita. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, salamat po. Ako'y nakakasiguro na makakasama sa iyong muling pagbabalik. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa oras na ito, tinataas ko po sa harapan ng sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Kunin po natin ang ating pong communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing sa pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Kaya hindi naman matapos magapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Taas po natin ang ating dalawang kamay at sumunod tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po
sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. 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 Muli, ano po ang ating big idea? In Christ, no believers will be left behind. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, siguradong sigurado kasama ka. Pagtunog ng trumpeta, tayo mapapasa Panginoon magpakailan, kailan pa man. Last of all, let me speak to your heart, mga kabiyaya. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts we say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site. Of course, if things change this week. But definitely, we'll see you online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you, mga kabiyaya. Stay a bit for more announcement. Stay safe. Stay blessed. Stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito.